Isang kabataang babae ang nakaupo sa tapat ni Shimomura na may kasakasamang matandang lalaki. Ang batang ito, may bagay dito nagpapahiwatig na wala pa itong asawa. Nangyari pa'y walang paraan para malaman ni Shimomura kung ano ang relasyon ni Yoko sa katabing lalaki. Para silang mag-asawa kung kumilos. Gayunman, malinaw na may sakit ang lalaki at pinaglalapit ng anumang karamdaman ng isang lalaki at isang babae. Habang lalong inaalagaan, lalong nagmumukha mag-asawa ang dalawa. Ang isang kabataang babae na nag-aalaga sa isang lalaking hamak na matanda sa kanya yung pagkakamalang asawa. Ngunit sa kanyang isip, hinihiwalay ni Shimomura ang babae sa kasamang lalaki at pinasyang dalaga pa ito batay sa kanyang kabuang anyo at kilos. Pagkababa sa tren, dumiretso kaagad si Shimomura sa isang otel. Dahil mainit pa ang pakiramdam mula sa tren, hindi alam ni Shimomura kung gaano talaga kalamig. Unya itong karanasan sa taglamig sa lupain ng yelo at kinakabahan siya. Siya ay dinala ng kargador ng otel sa loob upang pagsilbihan at dinala nito ang kanyang mga gamit. Maaaring ba akong ikuha ng isang geisha? Kinalulungkot ko, Ginoo. Ngunit sa katuwang celebration ngayon bilang bagong pati ngayon ang bagong tao sa pagdiriwak. Kung kaya ang pinagsamang bodega ng Kokon at teatro ay pignawa ko pa. At hindi magkanda tuto ang 12 o 13 geisha sa pagsisilbi sa mga tao. Ngunit baka sakaling makapunta ang babaeng nakatira sa teacher ng musika. Kung minsan, tumutulong ito sa mga pagtitripon, ngunit umuwi na pagkaraan ng 2 o 3 sayaw lamang. Kung gayoy, sabihin mo mauuna na ako. Pupunta na ako sa aking hotel. Sabihin mong pumunta na lamang siya doon at hihintayin ko siya. Mauuna na ako. Tuloy. Narito na po siya. Papasukin mo na siya.
Geisha? Alam mo ang ibig kong sabihin. Hindi ako pumasok dito para utusan mo ng ganyan. Walang ganyang babae rito. Lokohin. Yan ang totoo. Walang nakakapilit sa geisha na gawin ng ayaw niya. Bahala ang geisha mismo. Serbisyo iyan na hindi mabibigay sa'yo ng otel. Sige, kung gusto mo ikaw ang tumawag, ikaw mismo ang makipag-usap. Ikaw ang tumawag para sa akin. Bakit ako ang gusto mong gumawa niyan? Itinuturing kitang kaibigan, kaya nga tinatrato kitang mabuti. Ganito ang ipagagawa mo sa isang kaibigan? Ang galing mo naman, at ako pa ang hinilingan mong gumawa ng ganyang bagay. Ang masama roon, masyado lang akong lumakas pagkaraan ng isang linggo sa kabundukan. Iyan lang, mali-mali tuloy ang naiisip ko. Hindi ako makupo rito para makipag-usap sa'yo sa isang paraang gusto ko. Kuhanin mo ang geisyang gusto mo. Di ba iyan nga mismo ang hinihingi kong gawin mo? Ngayon lamang ako nakarating dito at wala akong ideya kung sinong geisha ang pinakamaganda. Ano ba ang maganda para sa'yo? Iyong bata, hindi ka masyadong magkakamali kapag sila'y bata at iyong hindi gaanong madaldal, malinis at hindi gaanong mabilis. Kung gusto kong may makausap, maaari kitang kausapin. Hindi na ako babalik dito. Huwag kang gaga! Sabi ko hindi na ako babalik. Bakit pa ako babalik? Di ba sinabi ko sa'yo na gusto kitang maging kaibigan, kaya tinatrato kitang mabuti? Maaari kong dalhin dito ang aking pamilya at magiging magkaibigan tayo. Naiintindihan ko ang ibig sabihin. Mas gusto ko pa nga ang gayon, mas magtatagal tayo kung magiging magkaibigan lamang tayo. Aalis na ako at ihahanap na kita ng geisha na makikita ko. O sige, salamat. Shimamura, nandito na ang geisha na pinahanap mo. Maiwan ko na kayo. Sige, salamat. Uy. Hindi na gusto ni Shimomura ang geisha, ngunit napilitan siyang kausapin ito ng matagal at naghanap lamang ng palusot upang maiwala ito. Siya nga pala, hinakalimutan mo. May pinatelegrama nga pala ang pera mula sa Tokyo. Kailangan mo kunin ito sa Koreo bago ito magsara. Akong gayon. Alas din ako. Tara. Shimamura! 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 Sandali. Lasing ka ba? Hindi ako lasing, sila nagsabing lasing ako. Ng tubig, bigyan mo ko ng tubig. Sandali, kukuha kita. Ito ang tubig, uminom ka. Halika, ihihiya kita. Uwi na ako.
Napakadelikado na, lalo na't gabi na. Hihahatid kita kung kinakailangan mong umuwi. Mahiga ka na pag may nagsasabi sa'yo. Pero anong gagawin mo? Mauupo ako rito. Ganito. Kapag bumubuti ng kalagayan ko, uuwi ako. Uuwi ako pag umaga na. Matulog ka na, huwag mo akong papansinin. Sinasabi ko sa'yo. O sige. Bangon pag may nagsasabi sa'yo. Ano ba talagang gusto mo? Hindi kita maintindihan na. Wala, sige, matulog na tayo. Sige. Oh, gising ka na pala. Akala ko'y mababaliw ako. Lagi akong nag-iintindi tungkol sa isang bagay na hindi ko alam kung ano. Nakakatakot. Hindi ako mapagkatulog. Nakokontrol ko lamang ang sarili ko kapag pumupunta ako sa isang party. Kung ano-ano ang napapanaginipan ko. At nawalan ako ng ganang kumain. Uupo ako at kung ilang oras na dadago sa sahig kahit na kainitan ng araw. Kung ako, pwede magtanong? Oo. May relasyon ba kayo ng lalaking taga Hamamatsu? Kung mayroon, palagay mo ba'y magdadalawang isip ako? Pero sinabi niyang hanggat narito ako, hindi niya ako papayagang mag-asawa ng iba. Gagawin niya ang lahat para huwag matuloy. Ganun ba? O sige.